At itong share ko po ngayong gabi, mga parts ng mga talagang nagrema po sa akin, ng mga time na yon. Talagang nag-pray ako, Lord, masarap talaga. And bago ko simulan, gusto ko lang din pong i-encourage yung bawat isa. Doon po sa pinag-aralan natin nung Sunday kung nandito kayo, sabi ni Pastor Nicky, yung giving, praying, and fasting is very effective. Talaga po. Then nakaka-bless. Kasi pag sinabing fasting, so hindi lang basta sa pagkain, pwede mong tanggalin yung mga umaabuso na sa buhay mo. Lahat po tayo meron yan, imposibleng wala. Mga bagay na umaagaw na sa oras mo sa Panginoon. At ang benepisyo raw po ng fasting is the pride of life. Is talagang mababawasan. Kaya sarap. Sabi ko pa nga, wag po muna sa kasi may dedication. Pero sabi naman na it's not just food eh. And right there and then, kagabi, talaga naman nag-pray ako kay Lord, Lord, what are the things that I need to fast? Then may binigay si Lord ng mga bagay. And I really, sabi wag i-broadcast, pero sinishare ko to para to encourage din yung bawat isa. That somehow, hindi namin alam, pero alam mo yon personally, na meron kang bagay sa buhay mo na pwede mong i-fast. Na kapag ito ang finast mo, pag sinabing fast, ibig sabihin, i-abstain mo, hindi mo gagawin. Kung sa pagkain, hindi ka kakain. Na ito, pag finast mo to, mapapalitan nito ng mas intimate, mas intense na presensya ng Diyos. You will become more sensitive, mas magaan yung pasok ng salita, mas mabilis yung labas ng revelation sa bawat isa. So yan, bago ako magsimula, I want to encourage everyone na personally, kung feeling mo kailangan sa pagkain ka na kasi talaga namang umaabuso ka na sa kain, ay alam mo na sa sarili mo yun. Di ba? Pag hindi ka naman abuso sa pagkain, meron ka pa rin pwedeng i-fasting. Tama? So yun lang, napakasarap. Masarap kasi ako, ang gaan talaga. Praise God. Ang title po natin ngayong gabi is Living in the Kingdom of God. Last time I preached, kung naalala niyo po yung shinare ko, it's all about living that transformed life. Tama po ba? Na kapag ikaw po sinasabi mo talagang Kristiyano ka, alam mo personally na may mga nagbago na sa buhay mo. Hindi pwedeng wala. Alam mo yun sa sarili mo, may nagbago. Hindi man siya evident agad, hindi man nag-manifest agad, but personally you know that something has changed. At nilalakaran mo yung pagbabago na yun. Pero there's something na nag-struck po talaga sa akin. Ever since narinig ko at nabasa ko yung verse na to, matagal na panahon na. Talagang nag-i-stuck po sa akin yun. Every time na nadadaanan ko ulit, every time na naririnig ko ulit yung verse na yun, talagang namamangha po talaga ako sa verse na yun. Ito po yung verse sa John 14:12. Sabi ng Panginoong Jesus, very truly I tell you, totoo ngang sinasabi ko sa iyo, whoever believes in me. So ang pinag-uusapan po natin dito, hindi yung unbeliever. Ang pinag-uusapan po natin dito tayo na naniniwala na sa Panginoong Hesukristo. Amen po ba? So this is especially for you. Especially for you. Kapag naniniwala ka sa Panginoong Jesus, sabi ni Jesus, whoever believes in me will do the works I have been doing. Magagawa nyo rin yung mga bagay na nagagawa ko. And they will do even greater things than this. Mas higit pa ang magagawa ninyo. Because I am going to the Father. Alam mo, every time, sabi ko, ever since the first time na nabasa ko yan, talagang na-amaze ako sa verse na yan eh. Kasi si Jesus Christ, never siya nagsalta ng exaggeration. Mukha lang exaggeration. Sa atin, ganun eh, exaggeration. No? Wala kang kwentang tao, wala ka na itulong sa buong buhay na ito. Mga ganyan. Pero meron naman. Pero si Jesus never yung nagsalta. Pag sinabi niya na magagawa niyo, magagawa ninyo. Malamang, siguro may point lang talaga sa buhay natin na hindi pa masyadong ganon, hindi pa natin na-experience. Pero magagawa natin. Kaya I'm so blessed nung umattend ako nung 3 araw na convention dito.
Talagang hindi ko po pinapalagpas yung, kasi meron tayong makukuha eh. Nung Tuesday, si Amba Roger nag-share, grabe. Tapos di dumating si Amba Sabado kasi baka pang Sabado pa rin dating nun. Sabado po, Pastor Sabado pangalan. Pero nung Thursday, dumating yung Sabado. Grabe, habang nagsalta siya, puro testimony. Dong pinakita ni Lord yung verse na yan Kasi karamihan ng testimony niya, miracle na nagawa ni Jesus, na pwede rin gawin ngayon. And hindi po to limited sa pastors lang Dahil sa verse 9, hindi naman sinabing, very truly I tell you, those pastors who believe in me will do the works I have been doing. Hindi, sinabi, whoever. Meaning to say, kahit sino ka pa, pwede mong magawa yung nagawa ng Panginoong Jesus. Kasi pupunta siya sa Ama. So ngayon, kailangan tandaan po natin nung ang Panginoong Jesucristo ay umapak dito sa lupa, 2,000 plus years ago, He was 100% man like us. Tao po ang Panginoong Jesus noong mga panahon na yon. Dahil hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Kaya nga Jesus Christ, dalawa po yun Yung Jesus is the humanity Christ is the divine being ng Panginoon Si Jesus po, tao katulad natin, nasasaktan, nagugutom. But Jesus Christ demonstrates to us how to live a kingdom lifestyle here on earth. Yung 3 taon na pagministeryo ng Panginoong Jesucristo, 3 taon mantakin yun, 3 taon lang siya nag-minister. Kaya nga niya sinabi na yung nagawa ko, magagawa niyo at higit pa. Why? Siya 3 years lang siyang lumakad nang talaga nag-minister tayo, ilang taon ang pwede nating tahakin. Kaya lang hindi natin nagagawa yung authority and power na ginagawa ng Panginoong Jesus. Kasi hindi natin nagagawa yung ginagawa niya. Pamumuhay na klase ng pamumuhay sa kingdom of God. At ito ang pag-aaralan natin ngayong gabi. Sino pong handa ritong lumakad sa authority and power? Sino rito ang talagang, Lord, mga nagawa mo, Lord, gusto ko ring magawa. Yung pag may pinag-pray kang may sakit, gumagaling. Pag nag-declare ka, nangyayari. Nothing is impossible to him who believes, sabi ng Panginoong Jesus. So kung gusto nating magawa yung mga nagawa ng Panginoong Jesus, kailangan nating mabuhay kung paano siya nabuhay. Tama ba ba? There's no other way around. Hindi pwedeng ang gusto lang natin yung benepisyo na. So yan na. Mabilis lang po ito. Napakabilis lang para matandaan natin. Alam naman po natin lahat. Ewan ko, alam mo ba? Tanong mo sa katabi mo, alam mo ba? Na tayo po ay nabubuhay na hindi lamang basta itong katawan. Tama mo ba? Hindi tayo nabubuhay na katawan lamang. Hey, kailangan alam mo na ikaw ay may katawan, meron kang kaluluwa at meron kang para tayong Diyos Trinity. Tayo rin we exist in 3 dimensions. The physical realm, the soul realm, and the spiritual realm. Pero, unlike God, na sila'y pantay, actually may hierarchy rin yun Father, Son, Holy Spirit. Yung ating body, soul, and spirit, ito po sabihin ko sa inyo, hindi po dapat pantay ang level ng pamumuhay. Merong hierarchy. Hey. Sa ating pamumuhay, sa ating buong katauhan, meron tayong katawan, kaluluwa, espiritu. Pero dapat may hierarchy yan. Tingnan natin kung paano ang hierarchy niyan. Pag sinabi mong hierarchy, yung chain of di ba? Mula sa pinaka-superior, mula sa principal, papunta sa teacher, mga ganun, di ba? Sabi sa unang Thessalonica 5:23, tingnan natin pakabanalin nawa kayong lubos ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan
at naway panatilihin niyang walang kapintasan ng buo ninyong pagkatao, ang kaluluwa at ano na una? Naway walang kapintasan buo niyong pagkatao, ang katawan, kaluluwa, espiritu. Hindi ganun eh. Sa Panginoong Diyos, in the eyes of God, it is the spirit ang dapat. Why? Hindi tumitingin ang Diyos sa physical na anyuan natin. Alam niyo ba yun? Sabi yan doon sa may 1 Samuel. Nakita niyo yung pag nagigitara ako, yung nakasulat na verse sa may, sa may strap ko. Man looks at the outward appearance, but God looks at the heart. Sa English, may God Himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. So the hierarchy is, the spirit is greater than the soul, and the soul is greater than the body. Kaya hindi po natin nagagawa yung nagagawa ni Jesus. Dahil tayo pong mga tao ay nasanay sa baliktad. Tama? Nasanay tayo na katawan, ang superior, kaluluwa, tablado nga si Spirit eh. Dahil bago natin tanggapin ang Panginoong Jesus, sanay ang ating buhay. Yun na nga, yung katawan, yung superior. Sumusunod lamang ang kaluluwa. Tama? Before tayo naging Christian, ano talaga ang pinakano ng buhay natin? Katawan. Yung gutom, yung hiya, yung gusto natin, cravings natin, Jollibee, whatever. Katawan. This is the reality. Before Jesus Christ, wala ka namang pakialam sa mga spiritual na mundo eh. Tama? Ang alam mo lang na spiritual na mundo, multo. Katawan pa rin. Kaya ka naghahanap buhay ng gusto, nag-aaral ng mabuti. Why? Kasi gusto mong i-secure yung katawan. Kaya gusto mo talaga may marating sa buhay. Para hindi nakakahiya yung katawan. Tama po ba? Kakahiya naman. Kita mo, pag yung medyo feeling mong mayroon kang inferiority complex, mayroon kang self-pity, tama? Nagsi-self-pity ka. Pag may mga kasama ka ng iba, buti pa sila ganun, mga kasabay ko lang dati. Meron, kasi katawan. Pero nung tinanggap natin si Jesus, tayo ay muling ibinalik ng Diyos sa ating original design. This is the original design of God for us. We were created in the image and likeness of God. Hoy, kung anong meron ng Diyos, meron tayo. Kung anong katauhan ng Diyos, ganon din ang katauhan natin. God is a triune God. Tama? Puro tatlo talaga yan. O sige, yung pinag-usapan natin nung Sunday, tatlo-tatlo rin yun. Tama, mali? Magkalaban. Tingnan mo to ha. Sabi sa Genesis 2:7, ayaw mo maniwala na tatlo tayo. Tatlo tayo! 3 in 1. Para tayong copy ko. Kita mo, Genesis 2:7, and the Lord God formed man out of the dust of the ground, the flesh. Amen po ba? Wala yun eh. Clay lang yun eh. May buhay ba yun? Walang buhay yun. Pinormahan lang yun. Yung mga anak natin, gagaling gumawa ng clay. Forma lang yun. Ganun ang ginawa sa atin na God. Pinormahan lang tayo. Formed us. And breathed into His nostrils the breath of life. The Spirit of God binigay sa atin. At dahil binigyan tayo ng Spirit of God, ano nangyari? And man became what? A living body? A living flesh? A living soul? Hello? Kaya nga sa paningin ng Diyos, we are more than soul, than body. Ay, ewan ko sa inyo. Perfect creation yan, ha? Perfect creation. Kaso nga, sumablay tayo. Tama? Sumablay tayo. Nagkaroon ng kasalanan. Pumasok ang kasalanan. Nawala ang Espiritu ng Diyos. Nung nawala ang Espiritu ng Diyos sa atin, the Spirit, ito yung nagbibigay ng kabanalan, ng kapangyarihan, ng buhay. Kaya nga, we live in eternal. Ay nako, bago nagkasala si Eva at Adan, alam niyo ba kung ilang milyong taon na silang buhay?
Kaya hindi ako, yung sinasabi ng science na imposible na 6,000 years lang ang mundo. Dahil sa fossils, umaabot ng mga ilang billion years na yung ano, di ba? Oo nga. Oo, ngayon, anong pinaglalaban ninyo? Ba't sabi ko ng Bible, 6,000 years pa lang yung ano? Nung nagsimulang bilangin ng taon, ito yung nung nagsimulang magkasala si Eva at Adan. The first, second sa ating orasan, nagtik. Dati di naman sila inaorasan eh. Nagkaroon ng kamatayan. Pumasok ang kamatayan. Yung katawan na walang kamatayan. Yung katawan na perpekto. Supposedly perfect. Naging corrupt. Tama? Naging corrupt. Kaya namamatay na ang katawan. Kaya namamatay na ang katawan. May sakit na, nagkakasakit na ang katawan. Dati hindi. Perfect. Di mo alam kung ilang libo na tagal na. Now, nung tinanggap mo ang Panginoong Jesus, ibinalik tayo. God, hindi lang basta sinave, we were restored. So original na design ng God. Oh. Pero ito nga nung nirestore ba tayo ng God sa ating original design, ito bang katawan natin na-restore na? Na-restore din? Hindi. Namamatay pa rin to Makasalanan pa rin to Pero nirestore na. Andito na sa atin yung Spirit of God. Kung magkagayon, tingnan mo sa mga ngaral, 12:7. Kung magkagayon, babalik ka sa lupa kung saan ka nagmula. Hey, kaya ngayon masyadong mga naging pagpapa-importante dito sa katawan natin. Nakakaawa talaga, tingin ng Diyos. Ang God, andun siya sa eternity. Hindi siya bound in time. Sa tatlong katauhan natin, espiritu, kaluluwa at espiritu, at katawan pala, espiritu, kaluluwa at katawan, sa tatlong klase ng katauhan natin, yung isa dyan, napakaunti lang ng buhay. Yung katawan natin, napakaikli lang ng buhay. Umabot ka ng 80, 90, swerte ka na. Yung inattend na nila, Pastor Nicky, na patay kanina, 31 years old. 32 years old. Ganun po kaikli ang buhay na itong katawan na to na pinahahalagahan mo. Pero yung espiritu at kaluluwa mo, hello, this is eternal. Hey, meron nakatira sa'yo na eternal. Pag namatay ka, yung katawan babalik daw sa lupa. Yung espiritu babalik sa Diyos. Ang tanong, yung kaluluwa, ano mangyayari sa kaluluwa? Ang ganda nung na-receive kong revelation dito nung nag-share sila. Yung kaluluwa pala, kung ano yung kaluluwa meron ka ngayon, kung ano yung nararamdaman, nakikita ng kaluluwa mo ngayon, siya ring babaunin mo sa eternal life mo. Kaya ngayon pa lang dapat, inaayos na natin yung kaluluwang meron tayo. Tama? Inaayos na natin yung klase ng pamumuhay ng kaluluwang meron tayo. It is not the body who sees. Body is just the flesh. Ang testimony ni Amba Sabador, ni Pastor Sabado, namatay na raw siya. Nung kamatay niya, nakita raw niya yung katawan niya na humiwalay siya sa katawan niya. Meaning to say, hindi yung katawan ang nakakita. It is the soul. Di ba yun yung lagi sinishare sa atin ni Pastor Nicky? It is the soul who feels. Is this a soul na nakakaramdam ng hinanakit? The will, the emotion, it's in the soul. Kaya yung soul natin, ngayon pa lang inaayos na po natin. Kita mo, yung sa graph ng spirit, soul, body. Alam mo, nakakatuwa rito? Hindi pa tayo katulad ng Diyos ngayon na nagkakaisa sila Yung tatlong katauhan natin, alam niyo yung tug of war? Sa tatlong katauhan natin, may dalawang nagtatug of war. Si spirit at si flesh. Sino pinagagawa nila? Si soul.
May verse ba yan, Pastor? May verse yan. Sabi sa Romans 8:13, for if you live according to the flesh, kapag ikaw raw ay namuhay sa pamantayan ng iyong katawan, you will die. But if by the Spirit, you put to death the misdeeds of the body, you will live. Sabi sa Romans 7, sabi ni Pablo, lagi nag-aaway yan. laging nagtatalo yung dalawa, yung spirit, yung flesh. Mamaya, may verse ako doon. Hey, ang kaluluwa mo ay mamimili kung saan siya mamumuhay, sa katawan o sa spirito. This is the reality we're facing every day. Yung kaluluwa mo pinapipili. Pagkagising pa lang sa umaga, namimili na ang soul. Tama? Kahit nga hindi Christian, may illustration yun sa mga cartoons, di ba? Biglang may lalabas ditong angel, may lalabas na demonyo sa kabila. Pagkagising mo pa lang, what is the first thing na pumapasok sa isip mo? A, to pray. B, to read the word. C, to worship. D, open your notifications. E, open your messenger. Check ng news feeds. Tama eh. Yung sabi ni Pastor Nico nung linggo eh. O nung sa kahapon yata. Kahapon. Kinompak na sa napakaliit na bagay. Ang lahat sa cellphone natin. Doon pa lang talaga namang hulog na tayo sa napakaraming nasa ng ating katawan. Kaya ako, ito, share ko lang naman sa inyo. Kaya ako sa cellphone ko, ang dami kong Bible doon, ang dami kong devotionals doon. Talaga naglalaban pati yung cellphone ko. Naglalaban talaga. Kaya ang ginawa ko talaga naman, imbis na mag-open ako ng social media, I will open the Bible. Yung mga Bible nyo sa phone, explore nyo yun, napakaganda. Yung Bible na app, alam ko meron kayo lahat nun eh. Explore nyo yun. Ang daming features niyan. Merong plans dyan. Mayroong Bible plan dyan, may devotionals dyan. Maglagay kayo para, wala, whether we like it or not, the phone is there. Hindi mo na malaloko yung sarili mo. Pero kaya mong manalo. Tama? Kapag katawan ang ito mo. Kapag sa katawan ka namumuhay, may epekto sa soul. Kita mo anong epekto sa soul? Kapag ikay nabubuhay sa katawan, anong epekto sa soul mo? Na-stress ka, tama? Kasi hindi mo na alam paano bukas, paano yung ganyan, paano yung ganito. May stress ka, ang dami mong gustong ano. Sa katawan ka nakatingin eh. Ano pa? You're worrying. Mag-worry ka. Sabi nga ni Lord, do not worry 365 times. Ano ba? Anxiety. Talagang mababalisa ka pag focus ka sa katawan. Depression. Worst. Kaya ka naman talaga nagkakaroon ng anxiety, worry, stress, and depression. Why? You tend to focus sa body. The needs of your body. Pero kapag sa spirit ka naman namuhay, sabi dun sa verse kanina, you will have life. Life. At anong ba? Power. Hey, you will live in power. You will live with life. You will have life. You will have power in life. Power to overcome sin. Power to overcome the world. The lust of the flesh. Ano pa? You will have righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. You cannot live in the kingdom of God without righteousness, peace, and joy. Di ba sabi, paano mo malalaman na nasa yung Holy Spirit? Revelation kay Pastor Nicky nun. Ang ganda.
The Holy Spirit is within me. Paano nga mga malalaman? Ang dali lang sabihin. If you have righteousness, if you're walking in righteousness, if you have peace, peace is not the absence of problems. Peace is not the absence of circumstances. Peace sa gitna ng storm, payapa puso. That's the peace na binibigay ng Panginoong Jesus. Peace na sa gitna ng bagyo, ang Panginoong Jesus ay kayang matulog. Talagang mababaliw yung mga disipulo niya. Sila nag-worry na, Panginoon, wala ka bang pakialam na mamamatay kami? But this Jesus Christ is sleeping soundly. Nung gumising siya, sabi niya, you of little faith. Shalom, just one word sa Hebrew. And everything tumahimik. Namangha sa kanya yung mga disipulo, sino tong taon to? Na even the winds and the waves obey. Hallelujah! Nagawa ni Jesus, kaya mong gawin sa buhay mo. Sa gutlo ng sitwasyon ng buhay mo, sa gulo ng bagyo, ng unos, ng baha na dinadanas ng buhay mo, you can have the peace of the Lord. Just live in the Spirit. The Spirit is alive. Ulitin ko yung Spirit dapat ang mas superior. You have that. Sasanayin mo lang siya maging mas malakas. Hallelujah. 3 points. 3 puntos lang po. Napakabilis lang na ito. Now, paano tayo mabubuhay? Sabi po kanina sa 1 Thessalonians 5:23. Pakibalik nga doon, Red, siya unang-una. Sa 1 Thessalonians, sabi doon, pakabanalin nawa kayong lubos ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayahan, naway panatilihin niyang walang kapintasan ng buo ninyong pagkatao, ang spirito, kaluluwa at katawan. So, paano tayo mabubuhay? We cannot despise the body. Pwede mo bang despise yung katawan mo? Ay, body, wala ka palang kwenta, baka matay ka na nga. Soul and spirit lang. O, di po ganun eh. Pantay ang kailangan, matagpuan ng kailangan mabuhay tayo sa, dito yung body natin, whether we like it or not. So, how to deal? How to live in a kingdom? First, body. Yung body raw po natin, ito hey, listen well, guys. Our body, dinidisiplina po yan. And ino-offer. Kita mo to Nung wala pa tayo sa kingdom, nung wala pa tayo sa Panginoong Hesukristo, sinong boss? Body. Sinong master? Body. Sino susunod? Body. Nasa ng katawan, pita ng laman. Pero ngayon, kailangan yung body natin yung pinaka maliit. Pinaka humble. Sinasubject yan. Hindi na dapat nasusunod yung katawan. Dinidisiplina po yan. Sabi sa 1 Corinthians 9:27, but I discipline my body. And I make it my slave and bring it to subjection. Oh, hallelujah. Hallelujah kayo. Yung mga katawan, dinidisiplina po yan. Dahil pag hindi dinisiplina ang katawan, whether malakas ang pangkaluluwa at spirito mo, pag hindi mo dinisiplina ang katawan, ipapahamak ka niyan. Ang lakas mo kumain. Hindi, ano naman ako mataas ang faith ko. Malakas ang soul ko. And takaw-takaw mo, hindi mo pinipigilan yung pagkain mo. Hindi mo pwedeng daanin sa in Jesus name yung cholesterol mo. Hindi mo pwedeng daanin sa in Jesus name yung blood sugar mo. You need to bring your body into subjection. Dinidisiplina yan. Kahit gaano kasarap, titipirin mo. Uunti-untiin mo. Ang katawan dapat ini-exercise. Ito pinakaayaw natin, why? Because sa exercise, pinahihirapan natin yung katawan natin. Meron pong study sa science kung bakit yung mga unang tao ang hahaba ng buhay, ang lulusog. Alam mo bakit? Kasi sila, nasanay yung katawan nila sa hirap. Ang katawan pala, kapag nasanay sa hirap, ano tayo? We're natural survivor Meron tayo talagang survivor Ang problema kasi sa panahon natin ngayon, ayaw na naman katawan natin ng hirap. Tama? Ayaw na.
Pero hindi pwede pa rin. I-exercise. Kailan ka magsisimula mag-exercise? Kapag may sakit ka na? Body pa lang. Alam mo, kahit hindi usapang Christian, you need to discipline your body. Lalo kung Kristiyano ka na. Ang hirap naman na gusto mo pumunta doon sa kapatid mo, paglaliyans mo, pag-pray mo kasi may sakit, ikaw mismo di makatayo. Discipline our body. Kahit sa social media, gadgets, nasa iyo yan, disiplinahin mo yung sarili mo. Huwag mong hayaan na lamunin ka ng katawan mo. Kahit gaano kasarap, kahit gaano kaganda, maniwala ka, lalo kang hahaba ang buhay kapag pinahihirapan mo yung katawan mo. Sabi nga ni Eli Soriano gusto mong humaba buhay mo, magsimula ka nang hindi kumain. Unti-unti. Disiplinahin po natin ang katawan natin. And next, kapag nadisiplina na natin yung katawan natin, gagaan yung katawan mo di ba? Sabi po sa Romans chapter 12 verse 1, therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your soul as a living sacrifice. Ayun ba yung sabi dyan? To offer your spirit as a living sacrifice. Ayun po ba yung sabi dyan? Offer your bodies. Pagandahin mo, palakasin mo ang katawan mo at ialay mo sa Diyos. Hindi mo pagagandahin yung katawan mo para magpapogi sa labas, magpaganda sa labas. Aayusin mo yung katawan mo because your body is the temple of the Holy Spirit. Huwag mong abusuhin. Huwag mong lagyan ng bisyo. Hindi, pastor, everything is permissible, but yes, but not everything is beneficial. Everything is permissible, but not everything is constructive. Pastor, wala namang nakasulat sa Bible na thou shall not smoke. Pag alam mo, nakakasira sa katawan mo, hindi mo dapat ginagawa. Kasi ino-offer mo dapat yung katawan mo sa Panginoon. Tama? Yung mga mahilig magpuyat-puyat dyan, hallelujah. Thank you, Lord. Again, church, sabi ko yung body sa tatlong katauhan natin, spirit, soul, body, yung body dapat yung pinaka talagang kinakawawa natin. Kasi yung body natin, nagiging yan. Pag binaby mo yung body mo, ano nangyari? Kita mo tumataba ka, baby Pero pag ang katawan mo, hindi mo binaby, kita mo, no choice yan. Kung kita mo yung katawan natin, ayaw mag-pray. Disiplinahin mo. Tanggalan mo ng mga luho. Yung katawan natin, ayaw magbasa ng Word of God. Pero gusto bumabad sa Netflix, bumabad sa social media. Disiplinahin mo. Hallelujah. So, dinidisiplina po yung katawan, okay? Ang katawan, dinidisiplina. Punta na tayo sa soul. Soul, ano ginagawa soul? Renewed. Nire-renew. Kasi nga, nasanay kasi tayo na flesh or body lang ang nabubuhay. Kung hindi naman nagkasala sa Eva at Adan, wala namang renew Whether we like it or not, na-impluwensyahan tayo ng kingdom ng darkness. Whether we like it or not, kita mo to hindi po mahirap pumunta sa impyerno. Alam mo ba yun? Wala kang kailangan gawin para mapunta ka sa impyerno. Wala kang kailangan gawin para hindi makapasok sa kingdom of God. Kahit wala kang gawin, automatic impyerno at punta mo. John 3:18, may verse yan. Akala natin, ang harsh naman, Lord. Dadaling kami sa impyerno. Hindi nga harsh si Lord Nagbigay ang Panginoon ng solusyon para sa atin. Ikaw ang harsh. You are harsh to yourself. The solution is there. Matik yun.
Nasanay tayo na flesh ang nangunguna. Yung soul natin, nasanay na sunod-sunuran sa flesh. Kaya ang sasama ng isip natin, ang dudumi ng takbo ng isip natin. Tama? Masasama ugali natin. Ang ugali ba, nasaan ba yan? Nasa flesh ba yan? Nasa soul? Nasa soul yan eh. Kasi nakalinya yan sa nasa ng laman. Meron tayong soul na mas importante kaysa sa ating katawan. Sabi ko nga mga kapatid, ito isa to sa rema sa akin nung convention dito. Ewan ko, gustong-gusto natin yung flesh natin, napaka-limited, tama ba? Dito sa loob ng room na to, our body is confined to this room, tama? Wala magagawa, nandito tayo. Pero alam mo yung soul mo? In the soul realm? It's omnipresent. Why? Oh, you could be here. You could be here. Pero yung presensya ng soul mo nandun na sa beach. Tama? Yung soul mo nandun na sa mga tropa mo nagiinuman. Ano kayang sinashot ka doon? Yung soul mo nandun na, namamalengke na. Pwedeng nandito ka, confined ka. Pero sabi ko, anong pinasok mo sa iyong kaisipan? Mababa sa iyong puso. Saka lang naman lumalabas eh. The manifestation eh. Kaya nga sabi, isipin ka mo pa lang ng masama, na-commit mo na. So anong mas pinaka-importante at mahalaga? The soul. Yung manifestation naman, overflow na lang yun eh. For out of the overflow of the heart, the mouth speaks. Kaya kung napaka-importante kung anong laman ng iyong isipan. Kaya nire-renew yan. At hindi po yan passive. Na pag naging Christian ka, automatic magre-renew yan. Nire-renew yan na sarili. Ay nako, lisensya nga, nire-renew ng punta ka ng LTO eh. Kita mo si David. Ang galing na David eh. Old Testament person. Pero alam niya kapag yung soul niya balisa eh, no? Kita mo na sinulat niya tatlong beses Psalms. Why are you so downcast, O my soul? Kita mo sarili niya, sinasabihan niya. Sabihan mo rin yung sarili mo. Ano ka bang kaisip ka? Bakit baka masyado negatibo mag-isip? Bakit ganyan ka mag-isip? I remember Jesus Christ. Habang nung pinagaling niya yung, alam niyo yung story na may mga magkaibigan na binutas yung bubong, binaba yung kaibigan niya, na paralyzed, pinagaling na Jesus. Sabi ng mga sa paligid, nag-isip sila ng kung ano-ano. Ang sabi ni Jesus, why do you entertain negative thoughts in your hearts? Nababasa ni Jesus yung mga isipan. In the spiritual realm, grabe talaga si Jesus. Church, we are a living soul. Ito ang atin. Ito ang dadalhin natin sa eternity. Hoy, di ba namatay tayo? Ano nangyari sa katawan natin? Nagnas, bumalik sa lupa. Pero ano sabi ni Jesus Christ sa kanyang muling pagbabalik? Sa tunog ng huling trompeta, bubuhayin daw lahat ng namatay sa kanya. Sa isang iglap, tayo ng mga hindi namatay, sama-sama kukuhanin. Bibihisan ng bagong katawan. Hallelujah! The same soul na meron ka ngayon is the same soul na magkakaroon ng glorified body. Hallelujah! Kaya wag mo masyadong malungkot kung pangit yung soul mo ngayon, masyadong mahirap yung soul mo ngayon, ganyan-ganyan, daming kakulang ang soul mo ngayon. Don't worry! Isang araw, isang pitik, lahat tayo papalitan ng glorified body. Hindi na nabubulok, hindi na nasisira. Thank you, Lord! Bakit masyado kang nakafocus sa flesh mo ngayon? No. Focus more in your soul. In the welfare of your soul. Ano sabi sa Romans 12:2? Do not conform to the pattern of this world. Galing, no?
Sa verse 1, kung nabasa nyo kanina, it talks about the body. Sa verse 2, it talks about the soul. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Unless nabaguhin mo yung isip, hindi mo malalaman yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. You will know kapag talagang you transform, renewing your mind, metanoia. Hallelujah. Pag alam mo ang kalooban, ano raw yung kalooban ng God sa'yo? Good, pleasing, perfect. So you should know in your life right now, if you're living by the Spirit, you know na kahit hindi gaano kaganda yung sitwasyon mo ngayon, you know that the will of God sa buhay mo in this situation is good, pleasing, and perfect. Hindi man gano'n na nakikita mo sa flesh, but you should know that in the Spirit, may will ang God sa buhay mo. Magiging panatag ang puso mo. Sabi ko, ayan kita mo to even non-Christians believe in law of attraction and manifesting. Totoo, non-Christians, they believe in that. Tama? Law of attraction, manifesting. I manifest ko ngayon, nangyayari. Kahit hindi nila alam kung bakit nangyari. Alam niyo kung bakit nangyari? Because there is a soul inside us. Greater than the body. That one, kung ano ang talagang pinasok mo sa soul mo, napakamakapangyarihan. Napakamakapangyarihan. Kailangan mas alam natin. Dahil tayo, we're not just working sa ating soul. Ang soul natin naka-inline doon sa Spirit ng Diyos. That's why Jesus Christ, nagawa niya yung mga bagay na imposible. Dahil sa Kanya walang imposible. Ano bang imposible? Walang imposible. 5 tinapay, 2 isda. In His soul, impossible. In His soul, alam niya, dadami yan. In Jesus' name, He just lift it up. He prayed. He thanks the Father. Distribute it. Oh, hallelujah. Yung testimony ni Ambassador, pinag-pray niya yung dagat para sa mangingisda. Lahat po ng isda nagpuntahan doon sa fish pen niya. Imposible po yun. Doon sa kanilang lahat, wala raw po isda eh. Dinikleran doon sa place lang na yun. Nangitim. Nangitim yung place na yun ng isda. So I hope and I pray, Lord, pwede nga talaga. Pwede nga talaga. Sa mundo, law of attraction tawag dyan. Pero sa atin ang tawag dyan, faith. Hallelujah. Amen. Sino bang may faith? Si flesh, si spirit? Si spirit. Kaya nga sabi, the righteous will live by. Ano ba ibig sabihin will live by faith? Mabubuhay sa pananampalataya. Kahit hindi mo nakikita, basta maniwala ka, mangyayari yan. Mangyayari yan in Jesus' name. Sabi po sa John 15:7, my favorite verse, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. Kaso nga hindi mo magagawa yan pag lamang yung flesh mo. Tama po ba? Yung flesh natin, doubter eh. Yung flesh natin, babago-bago isip. Yung flesh natin, mahina. Kaya kinakailangan, pangatlo, life is in the Spirit. Nung sinabi ng Panginoong Jesus that I came here that they may have life and have it more abundantly. Magkakaroon daw ikaw ng buhay. Isang buhay na ganap at kasiyasiya. This is the kind of life that our Lord is offering us. And it is available now for you.
Ano lang kailangan? Live by the Spirit. Hindi yan maiintindihan ng walang Spirit. Hindi yan maiintindihan ng iba. Kakahangalan yan. Bang pinagsabi na ito, baliw yata ito. Sabi sa John 6:63, the Spirit gives life. Kawawa yung flesh dito sa verse na to eh. Kita mo paano kinawawa yung flesh dyan. The Spirit gives life. The flesh counts for... Nakita mo? That's how Jesus lived. Walang kwenta yung katawan. Kapag malakas ang spirit mo, it will be subjected to the will of the Spirit. Kaya nga kailangan disiplinahin yung katawan. Hindi na siya yung nagmamando. Disiplinahin yung katawan. Pilitin mo, nasa buhay mo, maging superior na ang tinig ng banal na Espiritong nasa iyo. The still small voice, may still small voice. Nagko-convict, nag-lead, nagre-rebuke. Alam mo rin pag nag-grieve, you're sensitive. There is a person, a living God inside you. Holy Spirit, activate. Hindi yun nakuha sa ganun eh. But sana kung ganun lang yun, nasa iyo na lang tayo lahat eh. Holy Spirit, activate. Hindi. Sabi sa Galatians 5:16, I say, walk. Question, ang walking ba ay passive? Hindi. Hindi ka mag-walk ng kusa eh. Tama mo ba? Talagang tatayo ka, ilalakad mo eh. Kaya nga living in the Spirit, talagang it requires talagang push. Gugustuhin mo. Kahit mahirap, kahit na ang dami mong isasakripisyo, gugustuhin mo. Walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. For the flesh desires what is contrary to the Spirit. Nakita, ayun na naman yung nagtatag of war na dalawa. Ang dinidesire ng flesh, contrary to the Spirit. And the Spirit is contrary to the flesh. Talagang naghihilahan yan. They are in conflict with each other so that you are not to do whatever you want. Di ba, sabi nga ni Pablo, pag gusto niyang bumait, yung hindi niya gusto, nagagawa niya. Kaya kailangan po nating sanayin. Every day, live, walk by the Spirit. Umaga pa lang, i-push mo yung sarili mo. Wala naman nakatingin sa'yo eh. Do spiritual things. Ano yung mga spiritual things? Praying. Fasting, yeah. Do you believe that giving is also spiritual? Do spiritual things. Every day, not just inside the church. Kaya hirap sa atin talaga, akala natin kailangan spiritual tayo pag nasa church lang. Kaya hindi tayo sanay. Lumalakad ba tayo pag nasa loob lang tayo ng simbahan? Walking is napaka-ano sa atin, di ba? Walking is pinaka-natural sa atin. Kita mo yung baby, kapag nagsimula maglakad, tuwan-tuwa lahat, di ba? Nag-first step na siya. Kasi nagsimula na siya maglakad eh. Hallelujah. Ang tanong, ang mga spirito ba natin, nagsimula na maglakad? Di ba? You have the Spirit. Ito pinag-uusapan natin, hindi na ito dapat masyadong, grabe naman yung pastor doon, kung ano pinagsasabi. Wala, ibang level na tayo eh. Ando na tayo sila sa pagalingan pa rin, tayo nasa palaliman na eh. Di ba? Aanin mo yung marami na masakit ang ulo. Sabi, maganda yung lahat tayo lumalalim.
Mantakin mo yung kung lahat sa atin nag-manifest yung John chapter 12. Grabe naman. Yung John chapter 14. Ang sarap talaga. No? A miracle working church. Yan ang klase ng buhay na pinakita ni Jesus, ang mamuhay sa Espiritu. Church, kita mo to. Mabilis na lang to. This is the style of God eh. Na style din ni Jesus. Na sana maging style din natin. Sabi sa Romans 4:17, verse B. God who gives life to the dead and calls those things which do not exist as though they did. God is calling things na hindi nag-exist na parang nandyan na. In the beginning, the earth was void and formless. Wala. But God calls it, let there be light. Nagkaroon ng ilaw, nagkaroon ng liwanag. Ganyan ang Panginoong Jesus, ang Panginoong Diyos. May lumapit sa Kanya, shriveled hand, tuyo. Ang Kanyang kamay, wala. Alam mo yung ganun? Ang sabi ng Jesus sa Kanya, stretch forth your hand. Wala nga, Lord eh. Tuyo eh. Shriveled, withered. Ang sabi ni Jesus, stretch forth your hand. Oh, hallelujah. He calls things that do not exist as though they did. Magpakain ka ba naman ng 5,000 katao, wala pang babae, wala pang bata, pamamagitan ng 5 isda? Ilan tuyo ka mang papakain mo doon, Erwin? kahit 10 kilong tuyo siguro, hindi aabot yun. Tuyo yun na maliliit ha. But this Jesus Christ, never siyang na-bother. He calls things that do not exist as though they did. Church, sa buhay po natin, declare, finally! Hallelujah! Brothers and sisters, di ba sarap ba sa akin? Whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think of those things. Oh, hallelujah! Huwag ka na mag-isip ng hindi maganda. Doon ka, i-meditate mo yung magandang ginawa sa'yo ng kapwa mo. I-meditate mo yung maganda. Huwag yung puro pangit yung nakikita mo. There is always good sa mga tao-tao, sa sitwasyon mo. Hallelujah. Thank you, Lord. Balik na tayo sa Spirit. Ito na, magtatapos na po ako dito sa 1 Corinthians 9 hanggang 13. Ito po yung verse na, kasi ang Spirit dapat yung superior. Amen po ba? Sino pong ready na dito na makakita ng medyo secret ng Spirit? Yung talagang, I love this verse, 9 to 13. Sabi po sa verse 9, however, as it is written, what no eye has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived, the things God has prepared for those who love Him. Stop. Teka. Di ba sabi natin, hindi natin alam kung ano yung inihahanda ng God sa atin. Hindi po natin naririnig kung ano yung inihahanda ng God sa atin. Tama? Sabi sa verse. Amen. Basahin nyo kasi yung verse 10. Ano sabi sa verse 10? These are the things God has revealed to us by His Spirit. Oh, I love it. Yes, hindi natin alam yung inihahanda ng Diyos. But the Holy Spirit is revealing it to us. I-reveal ng Holy Spirit sa iyo kapag nabubuhay ka sa Spirit kung ano yung inahanda ng God sa buhay mo, Erwin. You will have confidence in life. Why? Kasi alam mo kung anong inahanda ng Diyos sa buhay mo. Alam mo, may maganda siyang plano sa buhay mo. Because of the Spirit inside you. Without the Holy Spirit, kakabaka-baka sa future. Tama? Kakabaka-baka, ano kaya mangyayari sa akin? Lahat ng kasabay ko, ganito na ako, ganito pa rin. No. Live by the Spirit and ask. Oh, hallelujah. The Spirit searches all things, even the deep things of God. Ay, nako, lamang na lamang talaga mga tao na nabubuhay sa Holy Spirit. Lamang talaga. Lamang na lamang. Marami kang alam na hindi alam ng iba.
Kasi nire-reveal sa'yo. You will have confidence in life. Why? The Holy Spirit will reveal it to you. Di pa tayo tapos dyan. 11. For who knows a person's thoughts except their own spirit within them? Teka lang. Remember the verse, our thoughts are not God's thoughts. Our ways are not God's ways. Tama po yun. Pero sabi po dyan sa verse 11, in the same way, no one knows the thoughts of God except the Spirit of God. You will know the thoughts of God towards you, towards your situation. Hallelujah. Thank you, Lord. 12. What we have received is not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, so that we may understand what God has freely given us. Hallelujah. If you know kung ano yung binigay ng Diyos sa atin, pag naiintindihan mo kung ano talaga yung binigay ng Diyos sa iyo, you will live a life full of authority and power. You will be at the top, not at the bottom. You will be the head and not the tail. You will become over your situation, not under. Oh, hallelujah. Maraming problema, yes. Pero you will not be subjected to that. Sabi ni Jesus, in this world, you will suffer tribulations. But take heart. I have overcome the world. And verse 13, and tapos na po tayo, this is what we speak. Is this what you are speaking? Ito ba talaga yung lumalabas sa bibig mo? Is this what we are speaking? Sabi ni Pablo, this is what we speak. Ito dapat lumalabas sa bibig natin. Not in words taught us by human wisdom, but in words taught by the Spirit. Whenever you share to someone, there are words taught by the Spirit. Revelation upon revelation. Revelatory messages galing sa Panginoon Diyos. Explaining spiritual realities with Spirit-taught words. Merong spiritual realities. Hindi lang basta motivation speaking. Hindi lamang basta pampaganda ng marinig, pampaganda ng pakiramdam. No. Spiritual realities. In your life, there is a spiritual reality. Sabi nga sa Ephesians 1:3, we have been blessed with all kinds of spiritual blessings. Kapag naiintindihan mo yan, kapatid, grabe. And now, that is the lifestyle in the kingdom of God. Living in the Spirit, your soul leaning toward the Spirit. The flesh, subjected to discipline. And it's being offered to God. Ino-offer lang yung flesh. Normal po. Hallelujah. May natutunan po tayo ngayong gabi. So in conclusion, discipline your body, renew your mind, and live by the Spirit. Hallelujah. Let's pray. Father God in heaven, Lord, we thank you, God, for these revelations that came from you, God. Thank you for reminding us once again na mas lamang, Panginoon, dapat na kami po'y namumuhay sa banal na Espiritu. Thank you, Lord, because in the Spirit, we can live in authority and power with righteousness, peace, and joy. Hallelujah. I lift to you my brethren right now, O God. Nawa ang aming mga natutunan ngayon, Panginoon. Hindi lamang to basta, Lord, narinig namin, God, bagkus maging hamon sa bawat isa na kami po ay mga spiritual beings. Ang aming kaluluwa, Panginoon, ay dapat aming pag-ingatan, Panginoon. Dahil ang kaluluwang ito ay aming dadalin, Panginoon, sa panghabang buhay. Lord, palakasin mo po kami. Tulungan mo po kami araw-araw, Panginoon, na mamili, na unahin ka, Panginoon. Seek first your kingdom and your righteousness. Thank you, God. And I declare, ang bawat isa, God,
malalakaran po namin ang nilakaran ng Panginoong Yesus. Magagawa po namin ang mga nagawa ng Panginoong Yesus. We will become victorious in this life with your power and glory manifested sa bawat isa. Marami pong salamat, O Diyos, sa inyo pong papuri, sa inyo pong pagsamba sa pangalan ni Jesus. At lahat ay magsabi ng Amen. To God be the glory po. Hallelujah.